Check, check, check. Yo, what's up guys mga kamashpit? Kumusta kayo lahat? Ako nga pala si Miko Mosh at maraming thank you sa pag-click at panonood ng video ko na to. And guys, ako ay nagti-thank you. Malugod ako nagpapasalamat dahil sa inyong patuloy na panonood, pag-subscribe, pag-comment, pag-recommend ng mga videos, ng mga banda, ng mga kanta na gusto nyo reviewin ko. And sana huwag kayo magsawang mag-comment dyan sa baba ng mga request nyong song, no? Lagay nyo lang dyan sa baba, re-review natin yan, click natin yan. And yun, maraming thank you sa inyo. And guys, kung ako ay nagme-make sense at kung na-enjoy man kayo at kung nakakapagbigay man ako ng entertainment, wag nyo naman sana ipagdamot sa akin ng subscribe button. Subscribe nyo ako guys. And mga kamashpit, meron akong TikTok account. Lalagay ko dyan sa screen, makikita nyo. If meron kayong free time, tapos follow nyo na rin kung na-entertain man kayo. At ngayong gabi, re-reviewin and re-reactan natin ang soloist or isang banda na ang pangalan ay Janine Berdin at ang kanta niyang Untoxic live at Moe's. Okay guys, before ko pala simulan yung review ko kay Janine Berdin, meron na akong na-review na kanta niya, yung What If I Miss You for the Rest of My Life. Yan, lalagay ko dyan sa screen. If meron kayong free time, no, check nyo rin doon. I think okay naman yung review natin sa kanya. Tapos yun, na-mention ko na to before na ang pagkakilala ko kay Janine Berdin, nag-champion siya sa tawag ng tanghalan, no, sa singing contest sa ABS-CBN sa Channel 2. Doon ko siya unang nakilala and nakita. Tapos ngayon, isa na siyang official, no, soloist or nagbabanda na rin siya, no. Napaka-successful. At congrats kay Janine Berdin, no, dahil na-manage niya na gumawa ng mga kanta, makapag-produce ng mga albums and tumugtog ng live of course. Tapos yun, medyo tumutunog at nakikilala na rin siya hindi lang sa Pilipinas kundi sa abroad, no. Congratulations kay Janine Berdin. And ngayong gabi, re-reactan natin tong isa niyang kanta, yung Untoxic. Hindi ko pa naririnig tong kantang to. First time ko tong maririnig. Live pa. Sana magustuhan ko tong review na to. And sana magustuhan nyo rin yung review and reaction ko dito. And definitely, sana magustuhan nyo yung kanta itself, no. Hindi ko na masyadong matatagalin, guys. Sisimulan ko na. Play ko na. Sana mag-enjoy kayo. Ngayon ko lang napansin guys, wait lang, pause ko muna. Ngayon ko lang napansin na kaboses niya si Demi Lovato, no? Tapos meron siyang vibe ni Avril Lavigne at saka yung vocalist ng Dead Posey. Ako lang ba nakakapansin? Pero feeling ko napansin nyo na to, definitely. Kasi parang nung isang araw ata, nakita ko sa TikTok or hindi ko alam, sa Facebook na merong isang nagsabi na taas ng resemblance niya kay Demi Lovato. Or I think nag-comment ata sa review ko, no? Dun sa kanta niya na live sa Wish Bus. I think, yeah, parang kaboses niya ata si Demi Lovato. Or baka sa TikTok yun. I'm not sure. Hindi ko masyadong matandaan. Pero yun, tapos hindi ko masyadong pinansin yun kasi, ewan ko, parang gusto ko pag pinansin ko siya, marinig ko ulit yung boses niya. Tapos nagkaroon ulit ako ng chance yun. Pansin ko nga na medyo kaboses niya si Demi Lovato, no? Tapos yun, meron siyang vibe ni Avril Lavigne at saka yung vocalist ng Dead Posey. No, rockista, no, rock and roll, no. Play ko na guys. Balik ka konti. Meron silang backing track, no? Pansin ko lang sa live na to. Pero with that being said, no, impressive pa din para sa akin yung talent ni Janine Berdin na kaya niyang mag-release ng mataas na boses tapos mag-gitara at the same time. And then medyo sumayaw, no? Alam mo yung parang medyo tumatalon siya,
may groove yung katawan niya, no? Impressive yun. Tapos nasasabay niya yung mataas na to na reach ng vocal niya, no? Very impressive. Sobrang talented nitong taong na to. Okay, play ko na guys. Balik ka konti. Yeah. Pause ko muna guys. Feeling ko yung kantang Untoxic is yung message niya is ano, nagsisignify siya ng deep obsession and possessive na love para dun sa taong na gusto niya or para dun sa taong karelasyon niya. I don't know kung sino man yun. Basta kung sino man yun. Tapos aware siya dun na ano na unhealthy yung klase ng pagmamahal na binibigay niya. Play ko na guys. Balik ka konti. Ang sarap sa tenga nung ano niya, no? Yung parang mataas na tono ng boses tapos ginagawa niyang parang husky, no? Or parang ginagaralgal niya yung lalamunan niya. Sarap sa tenga nun. Feeling ko yun yung reason kung bakit sobrang distinctive ng boses niya, no? And sobrang unique, no? Sarap sa tenga. Rare ba yung mga ganito? Para sa mga singers. Sa mga musikera or musikero na kumakanta. Pero regardless, no? Ang sarap sa tenga. Sarap pakinggan. Parang yun yung formula, no? Or parang yun yung reason kung bakit masarap pakinggan yung boses niya. Kasi bukod sa mataas na siya, pero merong special or merong unique na specific na tone or timbre dun sa boses niya. Para, alam mo yun, mas magdagdag ng flavor. Play ko na guys. Balik ka konti. Damn! What the fuck is that? Yun yung sinasabi ko. Yun yung tinutukoy ko na ano na unique sa boses niya. Parang gradually, no, and methodically pinaparamdam sa atin ng boses niya na ito, common yung talent ko na mataas. Pero pagdating dun sa dulo nung birit niya, ganun. Galit siya, no? Yung conviction. Sarap sa tenga. What the hell? Play ko na guys. Ulitin ko yung part na yun.
my God! Sobrang gusto ko yung pasok ng chorus pagtapos yung guitar solo. Whammy bar! The pinnacle of utilization ng whammy bar. Sarap sa tenga ng whammy niya, no? Nakakamiss magbanda pag ganito yung quality ng kanta, no? This band is nasty. Play ko na. Balik ka konti. Ulitin natin yung solo. Oh my God! Janine Berdin and the band at ang kanta niyang Untoxic Live at Most. Sobrang sarap sa tenga. Slow start siya, no? Parang gradually umi-intense yung kanta, no? So fucking nasty, guys. These guys are nasty. Sarap sa tenga ng boses niya, no? And yung solo. Sobrang gusto ko yung solo. Simple lang siya. Yun yung mga flavor na nagpapasarap sa tenga. Basic lang, pero pag nilagay mo siya dun sa solo mo, the pinnacle of whammy bar. Tapos yung the band itself, no, makikita mo sa kanila na nag-e-enjoy sila. Tapos, ito, lalo na to, yung yung nakasalamin na naka-stripes na white and black, no. Pati yung bass, pati yung keyboardista, and yung nag-solo kanina, yun, yung nasa likod niya na naka-cap na lalaki na blue. And yung drummer, no, makikita mo sa kanila, nag-e-enjoy sila. Siyempre, kumbaga, ikaw ba naman may ganito kakagaling na vocalista, no? Well, alam mo yun, parang kahit lagi kayo nagpa-practice, pero pag ginagawa niyo yung mga ganitong klase na, alam mo yun, ganitong klaseng level ng performance, ma-hype ka talaga mag-e-enjoy ka talaga no? Madadala ka talaga sa kanya. Sarap sa tenga, no? Janine Berdin, para sa inyo. So yun guys, di ko na masyadong patatagalin. Muli, ako nga pala si Miko Mosh at maraming salamat sa pag-click ng video na to. And sana nag-enjoy kayo. Ako nag-enjoy ako sobra. And mga kamashpit, subscribe nyo ako at follow nyo ako sa TikTok. And mga kamashpit, kung meron kayong mga request sa song at mga banda, kahit sarili nyong kanta, kahit sarili nyong banda, comment nyo dyan sa baba, request nyo dyan sa baba, titignan natin yan, check out natin yan, re-review natin, and papost natin sa TikTok ng libre, of course. Ingat kayo lagi guys. Rock and roll. Bye-bye.